Ang ating bansa ho ba ay tunay na malaya na mula sa mga dayuhan? Tayo ay malaya in a political sense, pero yung kung sasabihin natin na yung mga dayuhan ay wala na sa Pilipinas, meron pa rin mga dayuhan dito. At hindi rin naman siguro natin mapipigilan dahil sa globalisasyon. Hindi naman natin sila pwedeng sabihin na ah, hindi sila welcome dito. Pero in a way, no, if we have that dignity of self-governance, meron tayong security na ang mga dayuhan ay ah, hindi hindi ang ating hindi ang ating master na sa bansang ito. Hindi na sila yung namumuno sa atin, kundi tayo ay meron na tayong sariling pamahalaan, sariling administrasyon ay yun ang yun din ang meron tayong security kumbaga Opo, sa sarili natin. oo. Marami sa mga netizens dito sa social media makikita natin, mababasa na hindi pa daw tayo tuluyan talagang malaya dahil ang administrasyon daw ngayon ay pro-American, pro-US dahil may mga EDCA sites na nakakalat sa buong Pilipinas. So, para po sa inyo, ano ho yung dating nito pong presensya po ng mga EDCA sites at yung ating relasyon sa Amerika? Matagal na ang relasyon natin sa Amerika, no? Simula pa nung tayo ay nagdeklara ng kalayaan noong 1898 ay kasama nga ang Amerika actually sa ating Declaration of Independence, no? Na kumbaga sila ay ating kaibigan, no? Although si Presidente Aguinaldo mismo ay hindi pumirma dun sa June 12 na declaration, kundi sa August 1 na Mm. declaration. But for your question, no? Yung matagal na ang ating relasyon sa Amerika at kung iyon man ay concern pa rin sa maraming mga Pilipino ngayon ay siguro dahil sa impluwensya din ng Amerika na ine-exert niya hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no, dahil ang Amerika ay nag-emerge historically bilang isang superpower, no, isang in geopolitical terms. So talagang talagang kailangan natin in one way or another to deal with America. Pero may mga bansa din na karating tayo, katulad ng Japan, katulad ng Korea at China, Indonesia, Vietnam, na pari din tayong magkaroon ng mga mas malalim at mas mainit na relasyon. Opo, at meron pa nga nagsasabi ay itong kasalukuyang administrasyon daw natin ay tuta ng Amerika. Ano pong masasabi po niyo doon? Ang ang relasyon natin sa Amerika ay talagang matagal na at malalim na rin. Kahit na tayo ay dineklara ng malaya, no? Politically noong July 4, 1946, ay hindi pa rin naman talaga nawala ang kanilang impluwensya dito. For so long, siguro kalahating siglo, halos ay may mga base militar talaga dito at hanggang ngayon meron nga tayong EDCA at meron din tayong Visiting Forces Agreement. Pero kung isipin din natin, no, step by step din we can be multilateral, no? Yung magkaroon tayo ng independent foreign policy talaga na hindi lang kailangan nating mamili kundi ay tayo ay maging kaibigan ng lahat. Opo, kung malaya tayo mula sa mga dayuhang mananakop, ito mga colonizers noon, ngayong panahon na ito sa kasalukuyan, Sir Arius, nakikita ho ba ninyo na tayo ay hindi tayo tunay na malaya mula po sa mga korap na mga lider, mga traidor sa ating bayan? Ang korupsyon at ang yung mga ills of a society, kumbaga, ay hindi lamang isang political na ehersisyo, kundi ay meron ding spiritual at personal, no?
hindi lang siya nagsisimula sa malaki kaagad, kundi sa atin mismo, kung paano tayo makitungo sa ating kapwa, halimbawa, kung paano tayo makitungo sa ating mga kapamilya at mga kaibigan, kung mga kilala natin, ay doon natin agad nakikita paano tayo makaka-impluwensya at paano natin mapapalaya ang ating sarili mula sa ganitong mga problema at suliranin ng ating lipunan. No? So, kung tayo ay sabihin natin na ang korupsyon ay talagang nasa atin pa, hindi pa tayo tunay or ganap na malaya mula sa mga ganong klaseng suliranin ay tayo mismo ay magkaroon ng konbiksyon o magkaroon tayo ng paninindigan na magsimula sa atin Mm. ang pagbabago. Opo, opo. Bago ko lang ipasa kay Partner Admiral Sir Arius, may mga katangian ho ba ang tunay na kalayaan? Kung ang definition natin ng kalayaan ay ang pagiging bansa na kinikilala ng mga iba't ibang mga bansa rin sa global or sa international na arena ay meron tayong ganong klaseng kalayaan, no? Tayo ay isang estado. How do we define statehood sa public administration? Meron tayong populasyon, meron tayong teritoryo, gobyerno, pamahalaan, at meron tayong kapasidad na makipag-ugnayan sa mga kapwa natin bansa. Pero kung ang tanong ay sa ibang aspeto ng lipunan, kung for example, kalayaan mula sa kahirapan o kalayaan mula sa mga inequality o yung hindi pagkakapantay-pantay sa mga oportunidad sa lipunan ay marami pa tayong kailangang gawin at tulad nga ng sabi ko kanina ay nagsisimula sa atin. Opo, Sir Arius, si Admar po ito. Doon po sa original na unang deklarasyon po ng Araw ng Kalayaan po natin, malinaw po ba kung saan tayo malaya doon sa deklarasyon na yun? Yung deklarasyon natin ng kalayaan, kung inyong binabanggit, ay yung June 12, 1898 na ibinasa hindi nga lang ni Presidente Aguinaldo kundi ng kanyang advisor na si Ambrosio Rianzares Bautista. Ah, Mabilis na background lang. Ang deklarasyon na ito ay madalian lang ginawa at dahil si Aguinaldo ay bumalik lamang sa bansa noong Mayo at noong Hunyo ay dineklara na kaagad ang ating kasarinlan mula sa Espanya. Kung ang mga content nito ay kasama na rin, syempre ang ating mga grievance, no? Ang mga pagkukulang ng Espanya bilang ating naunang mananakop, ang naunang dayuhan na namumuno sa Pilipinas. ah Pagkukulang din ng Administrasyong Kastila, pagkukulang ng simbahan lalo ay nabanggit din dahil lalo na ang kanilang role o kanilang naging ah, ganap para doon sa pagkamatay ng mga ating mga bayani na specifically na binanggit sila Jose Rizal at siyempre ang tatlong pari na Gomburza. So, yun ang background natin at nabanggit din na ang una nating contact sa mga Kastila ay ang sa pamamagitan ni Lapu-Lapu ay tayo ay nakipaglaban upang mapanatili ang ating dignidad ng ating kasarinlan. Ganoon ka lalim at ah, ganoon ka komplikado, complex ang ating Declaration of Independence. At kung ang atin namang susuriin ang kasunod na deklarasyon, meron din tayong akta na binuo noong August 1, no? Yun naman ang pinirmahan ni Presidente Aguinaldo ay mas malinaw ang ating ah,
aspirasyon o ang ating goal na talagang magkaroon ng standing ng Pilipinas sa pagitan ng mga bansang malaya, no? Tayo dahil dun sa August 1 na deklarasyon ng akta na iyon ay tayo ay nagpadala sa mga dayuhang bansa ng mga diplomat, nagpadala tayo sa kanila ng mga sulat, memo na dineklara natin na tayo ay malaya at tayo ay may sariling pamahalaan at hindi na tayo sakop ng Espanya. Opo. So, yung sitwasyon sa kasalukuyan na kinakaharap ng mga Pilipino, ganito rin ba kabilang na ito sa mga kinaharap natin na dati o mas malubha ngayon po, lalo na po, na nababanggit nga kanina, yung issue sa korupsyon, mga pang-aabuso, hindi na tayo, kumbaga, hindi na mga banyaga ang nagiging kalaban din minsan ng mga Pilipino, kundi kapwa Pilipino na rin po, Sir Arius. Nung panahon ng ating himagsikan ng Philippine Revolution, talagang kapag nating sinuri at nating inaral, makikita natin na ang kasundo natin sa ating kapwa Pilipino ay talagang na-challenge na. No? So, ibig sabihin, tulad na lang nung una nating pangpanguluhan na eleksyon, no? Sa Tejeros, no? Nakita natin na doon pa lamang ay meron na tayong hindi pagkakaintindihan o pagkakaunawaan, meron ng mga batuhan, ng mga patsiraan na sa tingin natin ay detriment sa ating pagkakaisa at sa ating union bilang nagsisimulang bansa noon. At relate tayo ngayon, no? Kasi nakikita natin na although malayo na ang narating natin, pero meron pa rin mga suliranin, meron pa rin mga issue sa lipunan na nananatili, no? Kumbaga nakita natin kung noon ay problema na natin ang salapi, no? Problema na natin ang pananalapi, problema na natin kung paano mag mag-resource mobilization hanggang ngayon. Yun pa rin ay kinakarap natin problema, kinakarap nating suliranin at marami pang iba no na hindi naman bago pero sa ngayon ay mas lalo lang naging komplikado dahil noon wala namang for example, wala namang media, wala naman na social media, no? Noon ay dyaryo at ganun ang klase ng digital ay mainstream media noon. Ngayon may digital media na kabilis-bilis magpakalat ng balita at ng mga opinion, puro-puro at nakakaka. Hindi tulad noon. Pero kahit na noon pa man, no? Meron na tayong nakikitang mga ganong sintomas at hanggang ngayon ay yun pa rin ang ating pinapanalangin na mawala, no? Pero step by step. No? Opo, siguro bilang panghuli na lang po, Sir Arius, mensahe niyo po sa ating mga kababayan ngayon pong Araw ng Kalayaan. Alalahanin natin ng saysay ng ating kasaysayan, ng ating kalayaan na ang mga pakikibaka, ang pakikipaglaban ng ating mga ninuno ng mga nauna sa atin ay hindi lamang para sa pansariling interes kundi walang paglaya kung walang alay, no? So kung walang inalay na dugo, walang inalay na pawis at inalay na buhay para sa kalayaan na tinatamasa natin ngayon ay hindi natin wala tayo ngayon, wala tayong bansa, no? Na Pilipinas. Kung tayo ay meron tayong ini-enjoy, meron tayong mga freedoms ngayon, no? Mga liberties ngayon ay dahil 'yun sa historical na development ng Pilipinas na tayo ay tuloy-tuloy na nag-i-improve o kung meron mang hindi pa rin masyadong nag-i-improve ay tuloy pa rin ang ating paghahanap ng solusyon. No? So sa habang tayo ay nandito sa ganitong okasyon, Araw ng Kalayaan, ilalahanin natin na hindi lamang politikal na kalayaan, hindi lamang kalayaan mula sa dayuhan. Ang kalaban natin ay hindi lamang kung sa tingin natin ay yun ang ating kaaway, kundi mula sa sarili din natin na tayo ay
magmuni-muni at makita natin na ang ating kalayaan ay hindi dapat taken for granted, no? May kasabihan tayo, freedom is not free, no? Ibig sabihin, mayroong nagtubos, mayroong nag-alay para sa mga ini-enjoy natin yung ating mga tinatamasa ngayon. Kaya sa mga darating pang panahon ay huwag sana nating kalimutan, tayo ay lalo pang mag-aral. Huwag nating kaligtaan lalo sa ating edukasyon, sa ating ano. Kasi kung titingnan natin yung mga issue ng lipunan ngayon, makikita natin, uy, parang may parallel dito or may pattern doon. So nakikita natin, tayo ay natututo mula sa history, tayo natututo mula sa ating kasaysayan at kultura. Nakikita natin na kung ano na yung in-improve natin at ano pa yung kailangang baguhin. Hindi lamang bilang sarili, bilang yung personal, kundi ang iyon ding ang ating ding magagawa para sa ating bansa, no, sa ating bayan. So noon nakikita natin na may pagkakawatak-watak at merong mga nagko-compete ng mga interes. Kung hanggang ngayon ay meron pa rin tayong pagkakahati-hati, ay nawa na magkaroon tayo ng that yung pag-angat nung ganong idealidad na makita natin na hindi tayo hindi tayo yung sarili lang natin, kundi ang ating kalayaan ay merong pag-aalay, merong sakripisyo na makikita natin na hindi lamang para sa inyong sariling interes, kundi para sa mas nakakarami, para sa iyong kapwa ay magkaroon ng ginhawa ng buhay. Hindi lamang kalayaan na kalayaang politikal, kundi kalayaan mula sa kahit anong aspeto ng ating buhay. No? Yun ang ginhawa ng buhay na yun man ay noon pa man ay hinahanap na ng ating mga ninuno, hinahanap na ng mga ating mga bayani, ninuno sa atin, ay hanggang ngayon. Kaya nga ang mga bayani ay hindi pa rin nawawala. Ang kabayanihan ay patuloy pa rin natin makikita sa panahon natin ngayon. Merong mga bayani na hindi lamang politikal, hindi lamang yung mga lumalaban na nakikita natin tulad nung sinauna sa revolusyon, kundi ay mga bayani na kultural, may mga bayaning siyentipiko sa agham, sa iba't ibang aspeto ng lipunan ay makita natin na ganito ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng bayan, no? Magkaroon tayo ng bayanihan at tulungan natin ang bawat isa na makaangat at magkaroon ng kalayaan na ramdam sa bawat isa hanggang sa laylayan ng ating lipunan.